Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga handa na pong matulog. Ayun po, natamaan na naman ako ng kuko ng ating G sa ilong. Yan po, ang bait-bait ng G. Pero syempre, magulo. Magulo talaga si G natin. Tignan mo, ang gulo-gulo. Pero ngayon po ay tahimik na po siya. Nang simula pong nakita niya po ako magsalita. Nahiya naman siya. Oh. Very good girl na naman talaga si G. Alright, so babalik po tayo sa mga previous lectures natin. Kasi meron tayong mga bagong friends na nakakasubaybay na ngayon. So, babalik tayo sa ating My Healthy Eating Plate Guide. Doon tayo sa My Healthy Eating Plate Guide, mga masters. Dahil po ay importante po ito. Ito po ang My Healthy Eating Plate Guide. Ay ito po yung basihan ng ating kung ano ang itsura ng ating pinggan or ang ating plato every time tayo ay kumain. So ito po ang itsura ng ating My Healthy Eating Plate Guide. Okay. So, ibaba natin ng konti ang ating screen. Yun po. So, every meal should consist of proper proportions. Ito po ang itsura ng proper proportion ng ating meal. Yun po, mga masters. So, sa left side ay red and green. And sa right side po ay orange and purple. So, ano po yan? Ano po yan yung mga ganyan? So, recommended daily meal guide po siya. Daily meal guide po. So, sa left side po, as you can see, ay meron tayong 10 to 20% fruits and 20 to 30% vegetables. As you can see po, ganyan po ang dapat ang itsura ng kaliwa, ng kaliwang sa bahagi ng ating pinggan, ng ating plato. So, di ba? Kitang-kita nyo naman, no? Yan po ang kanyang dapat ang itsura. Sandali po at ayusin lang natin ito. Ay, nanak ko. Dito tayo sa kabila. Bakit po natin talagang i-follow ito? Kasi mga masters and mga ka-G, importante po ito na meron tayong basihan ng ating pinggan. Para at least meron tayong proper proportion dahil po ay, kung minsan po ay na-take for granted natin yung ibang portions ng ating plato, ng ating meal. Alright, so 30% na naman, 20% to 30% ng vegetables. The other half of the plate should be, 20 to 30% naman po ang grains. Ayun ang brown, ang orange. Ito po. At 10 to 20% din ang proteins. Yun po ang proper proportion. Okay? You may vary your vegetables. Eh, di ba? Nakita natin yung vegetables natin is 30%. Okay? Vary your vegetables. Include dark green, red, orange, beans, peas, and of course, starchy and other varieties. Ito po yung mga example ng mga vegetables po sa baba. Yan po, yung daming kasing mga vegetables na pwede mong kainin or ilagay po as 30% sa iyong meal. Okay? So next po ay punta tayo sa mga examples ng mga vegetables. Ayun, maraming mga examples po yan, mga masters. Ayun, acorn squash, artichokes, arugula, asparagus, beets, bell peppers, bok choy, broccoli, Brussels sprouts, butternut squash, cabbage, carrots, cauliflower, celery, chard, collards, corn is also considered a vegetable pala dito yung corn. Okay, cucumber, eggplant, endive, fennel, green beans, kale, leeks, lettuce, mushrooms, mustard greens, okra, onions, parsnips,
new or baby potatoes, radishes, and rutabagas. Hindi ko alam kung anong rutabagas na yan, mga masters. Ayan. At meron din ditong snow peas, sugar snap peas, spaghetti squash, spinach, sweet potatoes, tomatoes, cherry or grape tomatoes, turnips, and zucchini. Ayan po, mga example. And then, so, syempre, 10 to 20% po ay fruits. Maybe fresh, frozen, canned, or dried, or 100% juice. So, diba? Pwede din po siya. Make half of your plate fruits and vegetables. So, 30-20. Pero mas marami po ang vegetables compared po sa fruits, mga masters and mga ka-G. Ayan ang G natin ay super. Ayan po ay nagsasircus-circus din po ang G natin. Hanggang sa ano na siya po, ang likot-likot ng G natin. Likot talaga. So ito po, marami po tayong klase ng mga fruits. Watermelon, papaya, durian. Ayan, fruit din po yan. Siyempre, BJ, buko juice. Likot talaga ng aking G. Avocado. Ayan po, mangoes, grapes, apples, and berries. Ayan po. So, ano po ang mga fruits? May mga iba't ibang kulay ng fruits. So, meron tayong purple. Meron tayong, meron tayong purple na mga fruits. Meron green, yellow, red, and syempre, white or brown. So, iba't iba yung mga kulay ng mga fruits natin. So, yun lang po mga examples niya. Hindi ko na po isa-isahin po yan, ha? Okay? So, ba't napupunta palagi dito? Sensya na. Yun po, may examples ng mga fruits natin. Siyempre, nabibilong po ito sa purple, sa green, sa yellow, red, and brown. Diba? Of course, ito po ay lecture natin ever since pa, yung bananas. Sabi dito, bananas causing all kinds of problems. Sa mga kumakain pa ng mga bananas dyan, pag hindi po kayo nag-exercise at hindi po kayo pinapawisan, please avoid niyo po ang banana. Bakit? Bakit po? Ang bananas po are native to tropical places. Okay? Sa Pilipinas, tropical po yung Pilipinas. Sa Hong Kong, tropical po yung Hong Kong, which means na humid. Humid po ang inyong temperature dyan. Pero sa mga lugar po na medyo mainit pero or malamig na hindi naman kayo pinapawisan, avoid niyo po yung banana. Bakit? Kasi yung banana po ay extreme yin po yan. Okay? So, pag sinabing extreme yin, at saka it creates damp energy, ayun po ay malamig po yan sa katawan natin. It can cause phlegm and mucus at hindi po gumagalaw po. Pag sinabi nating damp energy, hindi po siya gumagalaw para pong ano yan, para po siyang yung wet na towel, yung tuwalya na binasa nyo at hindi nyo po siya ninagay sa na sun dry. Kumbaga ay siya po ay ginanon mo lang po at linagay sa gilid. Hindi mo na siya inopen up or spread at syempre ilagay sa clothesline, sa hanger or sa ipa-air dry or ipa-dryer or ipa-bilad sa araw, 'di ba? So yun po ang mangyayari. Yung tuwalya na yan, pag ginagay mo lang sa isang gilid na hindi mo siya binuksan, hindi mo siya inopen, pagbalik po diyan ng ilang araw, mabaho po 'yan. Or kung hindi siya mabaho ay titigas po siya. Titigas po siya at yung cloth ng tuwalya po ay magiging parang nag-stick siya. Yun. So it can cause, katulad din yan sa katawan natin. Yung banana, pag hindi po siya nagalaw, yung energy, it can cause phlegm and mucus. If you don't have a regular exercise program where you sweat a lot, just avoid eating banana. Sabi natin dyan. Vast majority are strongly advised to avoid banana. Okay? So the glycemic index is off the chart. Ibig sabihin po mataas pong sugar level ng banana. Thus constantly creating a rapid race in the blood sugar. Tataas talaga yung blood sugar mo. And making the pancreas work overtime. So magiging mapipilitan po ang pancreas na mag-produce po ng mas maraming insulin para po ay mag-convert niya po ang sugar level. Yung sugar mismo, glucose level or yung fructose
at syempre yung sugar ng banana. Okay? So, pinapa-work overtime niya po. Mahihirapan po ang pancreas. Anyone with a weight problem is totally forbidden to eat banana. So kung medyo mabigat-bigat ka na ng konti, yun po, iwas-iwasan na or bawal na talagang kumain ng banana, mga masters. Yung banana po, ang pinag-usapan nating banana is yung banana na yellow na hinog. Pero yung mga saba, okay lang po yung saba, mga masters. Tandaan niyo po, okay po yung saba, ha. And then, it sticky and thick consistency creates phlegm and mucus. So, alam niyo naman natin, yung saging na yan ay, malagkit. Diba? So, pag malagkit po siya, ay, ayun, ang sinabi ko kanina, it creates damp energy po at hindi po siya gumagalaw. Sa loob ng katawan natin, yun lang po siya. Hindi siya po gagalaw, hindi siya metabolize ng mabuti. It develops to respiratory, digestive, and circulatory problems. Siyempre, kung malagkit na po yung iyong phlemas, malalagkit din po yung ating gastric juices, magkaproblema din po tayo sa ating digestion. Magkaproblema din tayo sa ating breathing at makaproblema tayo kasi lalagkit din po yung dugo natin. Diba? Grabe talaga, no, mga masters and mga ka-G. Yun pala yung mga bad effects. Okay? Many asthmatics have been cured by simply taking banana out of their diet. So, mga asthmatics po dyan, huwag na pong kumain ng banana and slowly, mawawala po yung asthma nyo. Alright, mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. At ang likot-likot na ng G natin, masakit na yung kanyang kuko. At subukan ko pong i-cut yung nails niya sa isang week na to. Alright, kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyong full love and support. And syempre, this is your one and only Master Worm and G. God is great. Yahoo!